Nagsimula ang araw ko sa isang matamis niyang titig. Palagi ko siyang nakikita. 4 na beses sa isang linggo. Classmate ko lang naman siya. Simula pa noong 3rd year high school. Ngunit sabi nga ng aking tropa isa akong torpe. Kaya hanggang ngayon hindi ko masabi sa kanya. Pero palagi kong sinasabi, blessing ito. Kasi nga naman nagkita kami ulit. Classmate ko pa rin siya ngayon sa kolehiyo. Araw ng klase namin muli. Madalas ko siyang pinagmamasdan. Tumino nga ata ako dahil sa kanya. Sabihan ka ba naman niya ng ayusin mo ang buhay mo noong 1st year college pa lang. Buset na yan. Hoy Dante, sa'yo gagawin yung last get-together ng grupo ha. Ang sabi ni Sylvia habang pinapakita ang ginawa niyang sulat. Ano yan, ang naitanong ko habang natatawa. Sira. Ibibigay ko ito sa grupo para kunwari, imbitasyon. Ewan ko sa kanya. Bahala sila sa gusto nila. Hindi ba niya naisip na kakaumpisa pa lang ng pang-4 naming taon sa kolehiyo? Tinignan ko na lang siya. At ninitian. Masaya siya sa ginagawa niya. Okay na ako doon. Dumating ang araw ng gathering. Tuwang-tuwa ang lahat. Naroon ang buong grupo, nagluluto, nag-ihaw, nagtatawanan. Gustong-gusto nila ang ginawa namin sa kabukiran ng aking magulang. Akala ko ang masayang araw na yon magtatagal. Umasa ang isip ko baka naman. Baka mahalin niya rin ako. Tama. Mahal ko si Sylvia. Pero simula pa lang nang nagpaparamdam ako agad niya na itong pinigil. Ang sabi niya noon, pasensya na. Nagpaparamdam ka ba sa akin? Pasensya na wag mo nang subukan. Nagpakatanga ako. Tinuloy ko pa rin. Hanggang sa dumating ang araw na bumago ng lahat. Isang araw, nakita ko ang dati kong tropa. Bago ko pa siya nakilala. Nagkwentuhan kami. Tawa ng tawa. Parang walang nangyari. Ang sabi pa niya, may tropa lang akong hinihintay dito, palabas na raw siya. Hindi ko alam kilala ko rin pala ang tropa niya yon. Isang araw sa tambayan, nabalitaan ko na lang. Magkasama si Sylvia at yung dati kong tropa. Parang date. Wala na. Wala pala talaga siyang pagtingin sa akin. Nagpakatanga ako. Sobrang sakit. Parang nadudurog ang puso ko. Nasa tambayan ako pero ang isip ko nasa malayo. Hirap huminga. Hoy Dante, okay ka lang? Sabi ni Ramil. Oo tol, okay naman. Yun ang sagot ko. Pero sa loob-loob ko gusto ko nang umuwi. Masakit eh. Gabing yon, nagdesisyon akong mag-text kay Sylvia. Alam kong hindi siya mahilig mag-reply pero ngayon, gusto ko siyang makausap. Ang sagot niya lang sa akin. Anong problema mo? Sa isang text na yon ang dami kong gustong sabihin. Sunod-sunod ang mga mensahe ko. Wala siyang ni isang sinagot. Napapraning na yata ako. Palapit na ang graduation. Halos ayoko nang pumasok. Hindi na kami nag-uusap. Hindi nagpapansinan. Masakit. Alam ng buong tropa. Pero may hindi sila alam. Kinausap ako ng aking magulang. Tinanong ako kung gusto kong pumunta sa Dubai para magtrabaho. Ang sagot ko, walang dalawang isip. Oo. Lumipas ang araw. Alam na ni Ramil ang balita.
Kung aalis ka na rin lang pre, benta mo na sa akin yung sasakyan mo. Ang sabi ni Ramil sa akin at ang aking sagot. Sige, yun na. Pero dumating ang balita na aksidente ang kapatid ni Sylvia. Kaya sabi ko kay Ramil, Tol, yung bayad, bigay mo na lang. Pangdagdag sa gastos. Oo pre. Pero sama ka sa ospital. Bisitahin natin. Pumayag ako. Pagdating sa ospital, alam ko iisipin niya na sinungaling ako. Sinabi ko kasi ngayong araw ang lipad ko papuntang Dubai. Totoo naman. Kinagabihan, nagkausap pa kami. Pero hindi ako natuloy. Nilipat ko ang flight. Ito na siguro ang huling beses na magkikita kami. Masakit. Pero kailangan. Para sa akin din ito.